Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa dambana ng ating mahal na Birhen ng Peña Francia, ang ating parokya dito sa ating pamayanan. Kagaya ng aking nasabi, bilang inyong kura paroko, 11 buwan at 2 araw na po ako dito sa ating pamayanan. At ito marahil ang unang pagkakataon na tinipon tayo ng ating iisang layunin. Tinipon tayo hindi lamang ng ating pananampalataya, kundi tinipon tayo ng ating iisang kagustuhang makalapit sa Diyos. Kaya't nagpapasalamat po ako sa inyo personally, bagamat hindi po formal yung ating paanyaya, yung paanyaya po, dinaan natin sa bawat pagdiriwang ng misa. Heto, narito kayo, isinantabi ang pangangampanya, nagbigay ng panahon at oras upang ngayon sama-sama tayong magdarasal. Sama-sama tayong lalapit sa Diyos. Sama-sama tayong hihingi ng panalangin ng ating mahal na Birhen. Tunay na ang araw na ito, kung ako ay masaya, sigurado natitiyak ko, maligaya ang ating mahal na ina. Ngayong kanyang nakikita ng kanyang mga anak sama-sama. Pinatutunayan ang ating pagdiriwang hindi lamang ng pamayanan, kasama rin natin ngayong gabi ang Station Commander ng Station 10, si Colonel Maria Agbon. Maraming salamat. Tunay na pinatutunayan natin dito sa Peña Francia ang barangay, ang kapulisan at ang simbahan magkaibigan. Sapagkat kung ating titignan, iisa yung ating layunin. Ano po iyon? Kaya ako nagpari sapagkat gusto kong maglingkod sa Diyos. Si Colonel Agbon, kaya nagpulis, gusto niyang pangalagaan ng pamayanan. Kayo, pumasok sa politika sapagkat ibig ninyong maging lingkod bayan. Kaya alam niyo, hindi po malayo yung ating parehong iniikutan. Sapagkat yung mga mananampalataya na sumisimba, hindi naman sa simbahan nakatira. Matapos silang magsimba, ang bawat mananampalataya, uuwi sa barangay. Babalik sa pamayanan. Kaya yung aming pinaglilingkuran, hindi malayo sa inyong bawat ibig paglingkuran. Kaya ngayong gabing ito, isa po yung sigurado ko. Hindi lamang maligaya at punong-puno yung puso ko bilang inyong pastol at kura paroko. Natitiyak ko, masaya din ang mahal na Birhen. Masaya si Inang Peña sapagkat nakikita niyang nagtitipon at magkakasama, iba-iba man ang ating kulay, iba-iba man ang ating pinanggalingan, pero ngayon, nagtipon-tipon tayo upang manalangin at magsimba. Mga minamahal ko, mga lingkod bayan, nagnanais maging lingkod bayan, ngayong gabi sa ating pagdarasal, 3 bagay po ang ibig ko po sa inyong ibig na ipaalala. Ang layunin ng inyong tungkulin, ang inyong kakayahan na gawin ang inyong tungkulin, at ang panghuli, ang inyong responsibilidad na inyong dinadala hindi lamang para sa sarili, kundi para sa bayang inyong sinumpaang paglilingkuran. Una, alam po ninyo, ang kapangyarihan ng politika ay isang magandang paraan upang makapaglingkod. The power that is being given to you, it is a sure way to be of service. Kung inyo pong natatandaan, nung pong humingi po si Haring Solomon ng biyaya sa Diyos, tinanong siya ng Diyos, sabi po ng Diyos, naging mabuti ka bilang hari sa iyong bayan. Ibig kitang bigyan ng biyaya. Ano ang ibig mo? At ipagkakaloob ko. Siguro, the practical in us. The practical in us, Pwede nating sabihin, para magamit ko, sige, kapangyarihan pa, Lord. Marami akong project. Para yung kapangyarihang ibibigay mo, dahil makapangyarihan ako, matatapos ko lahat yung aking proyekto. Yung iba, pwede sabihin, Lord, bigyan niyo po kami ng budget. Aanhin ko po yung kapangyarihan kung wala namang budget. Pero alam niyo, ano po yung hiningi ni Haring Solomon?
Magugulat kayo. Ang hiningi ni Haring Solomon, hindi po ekstrang kapangyarihan, hindi dagdag na kayamanan. Ang hiningi po ni Haring Solomon, Panginoon, sabi niya, bigyan niyo po ako ng karunungan. Not just a simple intelligence, but King Solomon asked God for wisdom. Malamang sinasabi niya, parang pareho lang naman. Pareho lang naman yung marunong ka sa matalino. May pinagkaiba. Ang matalino, alam ang mali at tama. Pero ano ang marunong? Ang marunong, hindi lamang niya alam ang mali at tama. Ang marunong, ginagawa ang tama, iniiwasan ang mali. Mga minamahal kong nagsisikap na maglingkod sa bayan ng Diyos, ito po sana ang inyong unang hangarin. Ito po sana ang biyayang hingin natin sa misang ito para sa inyo. Nawa, pagkalooban po kayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating inang Birhen ng Peña Francia ng karunungan. Huwag lamang po kayo makontentong matalino. Huwag lamang po kayo makontentong magaling. Kundi sa misang ito, upang magamit ng husto ang kapangyarihan, upang maging epektibong leader ng pamayanan, kinakailangan ng bawat lingkod, hindi lang basta matalino, marunong. Pangalawa, kasabay po ng inyong kapangyarihan ng paglilingkod, ang pangalawang dapat tandaan ng bawat lingkod bayan, kayo po ay pinuno ng pagkakaisa. Pinuno hindi lamang ng isang grupo, hindi lamang ng isang balangay, hindi lamang ng inyong sariling angkan o pamilya, kundi ang bawat lingkod bayan, pinuno ng pagkakaisa. Anong ibig ko pong sabihin? Ang isang lingkod ng pagkakaisa, hindi po nangangahulugan na para maging may unity, oo na lang. Yung iba, tabi-tabi, oo, para walang away. Yung iba, hindi kikibo, para okay tayo. Hindi. Ang isang pinuno ng pagkakaisa, higit sa lahat, may paninindigan. Dahil siya ay marunong, kaya niyang manindigan ano ang dapat gawin. Ano ang mali na dapat iwasan. Kaya mga minamahal kong mga nagnanais maging lingkod ng ating pamayanan, nakakatakot kung ang kapangyarihan mapagkakaloob sa isang taong nagwawasak ng pagkakaisa. Sapagkat ang isang taong makapangyarihan, gagamitin niya yung kapangyarihan upang wasakin ang kanyang kaaway. Nakita ko iba mga politiko. Batid nating lahat, ngayong panahon ng eleksyon, ang mga dating magkaibigan, magkaaway. Kahit pa yung magkamag-anak, nagkalimutan. Ang mga magkumpare, nagsalian ng kandila. Pero mga minamahal ko, mga kapatid, ang eleksyon isang araw lamang. Huwag na huwag po kayong papayag, mga minamahal kong nagnanais maging lingkod ng bayan, na gagawin nyo ang lahat sa ngalan ng paglilingkod kahit makasira ng kapwa. Huwag na huwag po kayong papayag na dahil ibig nyong maglingkod, kaya kong sirain yung aking kalaban. Sapagkat ang isang lingkod, hindi lamang dapat marunong. Ang isang lingkod, dapat pinuno ng pagkakaisa. Pangatlo, ang bawat lingkod bayan,
dahil marunong, dahil pinagmumula ng pagkakaisa, ang pangatlong katangian na dapat niyong taglayin. At sana'y huwag niyong kakalimutan, ang bawat lingkod bayan dapat may integridad. Integrity. Kapag sinabi po natin integrity o integridad, ito hindi lamang patungkol sa simpleng katapatan. Because integrity is not just about honesty. Integrity is all about truthfulness. Ano pong pinagkaiba? Ang taong may integridad, kapag sinabi ng kapitbahay niyong, si Kapitan, mabait yan, tatanungin po ninyo ang inyong mga sarili. Kapag wala nang nakikinig, kapag wala nang nagmamasid, kapag wala nang nakakakita, si Kapitan ba mabait pa rin? Si Kagawad, naku, napakasipag niyan. Masipag kasi mayroong picture taking. Pero, ang isang taong may integridad, kahit walang picture taking, masipag pa rin. Nakakatakot kung kanina sinabi ko na ang kapangyarihan malalagay sa kamay ng pinagmumulan ng pagkawasak. Ngayon, mas nakakatakot kung ang kapangyarihan ay mailuluklok sa taong wala nang ang katapatan, kinapos pa ng integridad. Mga minamahal kong lingkod bayan, masaya siguro kung lahat po kayo mananalo, pero imposibleng mangyari po iyon. Isang kapitan, 7 kagawad, ang siyang dapat iboto na inaasahan. Pero mga minamahal kong mga kapatid sa pananampalataya, kapag nanalo sa darating na eleksyon sa Lunes, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Bakit? Hindi dahil kayo ay nanalo. Salamat sa Diyos sapagkat nabigyan po kayo ng panibagong pagkakataon upang makapaglingkod. Sapagkat hindi lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataon na magbigay ng sarili. Sa mga hindi po papalarin, salamat pa rin sa Diyos. Bakit? Sapagkat mabibigyan ka pa ng pagkakataon, ayusin ang iyong pangarap, tuwirin ang iyong bawat naisin, ayusin kahit pa ang sariling pamumuhay upang maging karapat-dapat pagdating ng panahon, pagdating sa paglilingkod. Kaya po mga minamahal kong mga lingkod bayan at sa mga nagnanais na maglingkod sa ating pamayanan, 3 biyaya ang ibig kong ipagdasal ninyo ngayong gabing ito. Una, ang bawat kapangyarihan dapat malalagay sa kamay ng taong hindi lamang matalino, kundi marunong. Sapagkat ang marunong, hindi lamang alam ang mali at tama. Ang taong marunong, ginagawa ang mali. Ginagawa ang tama, iniiwasan ang mali. Pangalawa, hingin po ninyo, hindi lamang ang biyaya ng karunungan, kundi hiningin po ninyo na kayo ay maging puno ng pagkakaisa sa pamayanan. Huwag sana ang bawat lingkod ang maging daan at dahilan upang mawasak ang barangay. At pangatlo, hiningin po ninyo ang biyaya hindi lamang ng katapatan. Hingin po ninyo ang biyaya ng integridad. Gumagawa ng tama, umiiwas sa mali, kahit walang nakakakita, kahit walang nagmamasid, kahit walang nagbabantay. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, naalala ko si Walt Disney, ang sikat na nagpasimula ng Disneyland. Ngayon po, mag-celebrate po siya ng 100 years ng kanyang unang simpleng pangarap. At ano po ba yung pangarap po ni Walt Disney?
Ayon po sa kwento, isang araw, katabi po niya yung kanyang dalawang anak. At tuwang-tuwa yung kanyang dalawang anak na babae sa panonood sa isang circus. At habang tinitignan daw po niya yung mata ng kanyang dalawang anak, hindi lamang kaligayahan yung kanyang nakita sa kanilang mga mata. Naroon yung kapanatagan. Naroon yung kadalisayan. Kaya ang sabi po ni Walt Disney, everybody can be part of a dream. Sa isang simpleng pangarap, yung pangarap po ni Walt Disney, lumaki. Nagbigay ng kaligayahan, hindi lamang sa mga bata, kundi ganun din sa mga matatanda. My dear lingkod bayan, you are making a history. Nakikisama kayo upang bumuo hindi lamang ng isang magandang pamayanan. Nakikisama kayo hindi lamang upang paglingkuran ng barangay, kundi ito ang simula ng pangangarap para sa pamayanan. You are now part of making a dream. And we hope and pray that this dream of yours will come into reality. Amen.